camera o CCTV ang pagdanakaw sa baril ng isang gwardiya sa isang spa sa lungsod ng Mandaluyong. Ang tatlong sospek, mga kapuso, ay pawang mga menor de edad. Nakatutok si Jay Saballe. Tear gas na lang ang armas ng gwardyang ito matapos manakaw ang kanyang .38 revolver na service firearm kahapon ng umaga ng mga menor de edad. Sinalisihan ng tatlong binatilong tinatayang 12 anyos pababa ang edad ang mga tauhan ng isang spa sa Mandaluyong Circle. Bumaba kasi ang staff ng spa para maglinis sa harap ng building at naiwang bukas ang pinto at drawer. Sa kuha ng CCTV camera ng naturang spa, makikitang tumawid galing sa kabilang kalye ang tatlong bata. Ang isa, naiwan sa ibaba para maging lookout. Ang dalawa naman, diretso sa ikalawang palapag. Sumilip muna sa pinto ang mga sospek. Siniguradong walang tao. Pagpasok sa receiving area, ang isa, pasimpleng sinilip ang isa pang pinto para siguruhing walang tao. Nang okay na, diretso agad ang sospek sa likod ng counter. Chinek ang mga drawer. Nakalak ang mga unang drawer na sinubukan buksan. Pero pagbukas sa drawer na ito, jackpot ang mga sospek. Agad nilang kinuha ang .38 revolver na baril ng gwardiya at isinilid sa short sabay sibat. Sa bilis ng pangyayari, walang isang minuto, natangay na ang baril. Nang reviewin ng CCTV, nakilala ng mga staff ang mga batang sospek. Nakikita namin yan minsan dito dumadaan eh. Minsan nga, nabigyan namin yan ng empty bottle ng galon namin ng oil. Dito yan lagi sir, dumadaan yan. Lagi rin umaakyat sa taas kasi lang pag wala ng gwardiya dito, sumasalisi sa mga tao. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis ang tatlong sospek na nasa edad 12 anyos pababa. Payo ng otoridad. Maging maingat sila at huwag silang kumpiyansa. Kung katulad ng isang baril, ang ganun ngang iti-turn over sa'yo, huwag mong ilalagay dun sa maaari na madaling makuha. Kung meron silang isang matibay na bolt na may security system, doon na lang nila ilagay. Jay Saballe, nakaalerto, 24. Sa nakalipas na mga taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nakakasuhan sa ibang bansa dahil sa iligal na droga. At marami napatawan din ng parusang kamatayan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Isa lamang ang Pinoy na binitay sa China kanina sa maraming bilang ng mga kababayan nating nasasangkot sa iligal na droga. Noong Marso lang, 3 Pinoy rin ang binitay dahil sa kasong drug trafficking. Sina Sally Ordinario, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Kanina, muli namin nakausap ang kapatid ni Sally. Kwento ni Maylin, nung magkita daw silang magkakapatid bago bitayin si Sally sa China, halos wala silang masabi sa isa't isa. Nagyakapan na lang daw sila. Pakiramdam daw ni Maylin noon, ang isang oras na yun na ang pinakamahabang oras sa kanilang buhay. Hindi na namin magawa magkamustahan, gano'n. Kasi nag-iiyakan na kami nung nagkatinginan pa lang kami ng mata. Ang nakakatakot pa, hindi malayong marami pa ang mahahatulan dahil sa droga. Nakababahala ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nasasangkot sa drug-related cases sa ibang bansa. Nitong taon lang, halos 700 kaso na ang naitatala. 89 dito ang napatawan na ng parusang kamatayan. Sa tala ng House Committee on Migrant Affairs, pinakamarami ang kaso sa China na 79, 8 sa Malaysia, isa sa Saudi at isa sa Indonesia. It's been going on for a long time. Wala kasing oportunidad kaya siguro ginagawa nila yung mga ganyang bagay, di ba? Whether you're an OFW or not. Mag-focus tayo sa ekonomiya. Mahigit kalahati rin daw sa mga drug mule na nakakulong ay mga babae. Masugid ngayon ang paghahanap natin ng mga sindikato na nagbibiktima sa ating mga kababayan. Dasal naman ng pamilya Ordinaryo. Sana nga huli na ang kanilang kaanak at ang binitay kanina sa mga Pinoy na masasalang sa lethal injection sa ibang bansa. Kumilos ng maaga, hindi na kailangan last minute bago sila kumilos. Kasi kung last minute talagang pagkilos nila, talagang hindi nila matutulungan talaga yung mga nasa bingit ng kamatayan. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Isang bundok na lang po ang kailangan akyatin ng Filipino mountaineer na si Romy Garduse at makukumpleto na niya ang 7 pinakamataas na bundok sa 7 kontinente sa ating mundo. Kung sakasakali, si Romy po ang kauna-unahang Pilipino na makakagawa niyan. Kaya ang kanyang hiling sa ating lahat ngayon, panalangin at suporta para sa kanyang pagbiyahe sa Antarctica. Nakatutok si Mark Zambrano. Ngayong Disyembre, aalis si Romy Garduse patungong Antarctica. Ang target niya, bakit ang tuktok ng Vinson Massif, isang alpine mountain na may taas na 16,067 feet.
Tinaguri ang 7 para sa Pilipino, the GMA-7 Summits Expedition. Desidido si Romy na matapos ang panibago niyang pagsubok at makamit ang pangarap na maakit ang 7 pinakamatataas sa bundok sa 7 kontinente sa mundo. Noong 2006, isa si Romy sa mga kauna-unahang Pinoy na naakit ang tuktok ng Mount Everest. At gaya ng dati, aminado si Romy na hindi biro ang kanyang tatahakin. Maaari raw kasing bumaba hanggang negative 30 degrees Celsius ang temperatura sa Vinson Massif. Ang training sa mga gatong bundok, unless you can simulate it 100%, which I can't kasi nasa Pilipinas ako unless na lumabas ako ng bansa, ang silbi lang ng training dito is to reduce your suffering. Definitely 100% you will suffer. Ito yung pinakamalamig, from day 1 to day end, minus 30, minus 40. Kung minalas-malas tayo, may bagyo, minus 50 degrees Celsius pwedeng umabot. Kailangan mo ng tamang gearing. Yung second is unsupported yung climb. Kaya ang hiling ni Romy sa kanyang mga kababayan, you need your prayer for luck and prayer for safety. Thank you very much. 10 taon nang ginugol ni Romy Garduce sa kanyang misyong akyatin ang 7 highest summit sa mundo. At ngayon muli niyang pagkukunan ng lakas ang suporta ng bawat Pilipinong naniniwala sa kanyang kakayahang makumpleto ang makasaysayang expedition na ito. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ilang laruang ibinebenta sa isang mall sa Maynila, sinuri kung may nakalalasong kemikal ito. Ilang estudyante sa Bulacan tumakbo ng nakahubad para iparating ang kanilang panawagan. At pinakamalaki umanong electronic Christmas tree sa mundo, inilawan ng Santo Papa. Tutok lang dito sa 24 Oras.